Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So pag-usapan lang ho natin ito si Attorney Rowena Guanzon na kung saan ang sinuportahan niya nga na campaign period noong 2022 ay si former Vice President Leni Robredo, ngayon mayor na ng Naga City. At kung makakyat nga ho ito sa stage noon, akala mo kung sinong boksingera kasi may gloves pa po ito. Pero hindi ho ako natutuwa sa mga style na yon, no? At ngayon, lalong nawalan ho ako ng gana dito kay Attorney Rowena Guanzon. Kasi alam naman po natin na ngayon lumalabas na ang kanyang tunay na kulay. So mas pinagtatanggol niya pa ang mga Duterte. Pero hindi yun ang issue eh. Hindi ho ang issue. Bahala siya kung ano ang kulay na gusto niya. Basta tayo, mga solid kakamping. At alam po natin kung anong mayroong ugali tayo ng mga kakamping. Eto ho, mga ka-action, mga kakamping. Panoorin muna natin at pakinggan ito, ang isang creator. Kung hindi ako nagkakamali, ito si Miss Yay. Oo, ang pangalan sa Facebook niya. Kasi napanood ko ho ito dati, Miss Yay ang pangalan niya. Pero ngayon hindi ko na ho nakikita o hindi ko na mariresearch ang Miss Yay. So ito ho ang naging reaction ni Miss Yay. Basta kay Miss Yay ang pagkakilala ko nito. Kay ma'am, 'di ba? So ito po ang naging reaction or naging debunk ni Miss Yay. Napakagaling ho ng kanyang pagdebunk dito. Alam naman po natin na naging viral ang video ni Rowena Guanzon sa isang Rockwell Mall na kung saan may kinaaway siya doon. 'di ba? Ito ho mga ka-action. Panoorin po muna natin. Let's talk about what's happening with Rowena Guanzon. Nakita naman natin na recently na-involve siya sa isang controversy. Kasi nga nagmalakarin siya sa Rockwell. Meron siyang inaway. At nagsigaw-sigaw siya doon. Sinabi niya na, wala kang Rolex, hindi ka naka-Gucci. And nakuha yan on camera at kumalat sa online. Maraming na-disappoint at marami talaga ang nagsabi na malakarin nga siya dyan. Ito ngayon ang problema. Imbes na mag-apologize itong si Rowena Guanzon for a temporary lapse in judgment. Kasi nga, valid naman yung naramdaman niya. Pero ang punto rito, imbes na mag-apologize, you are dragging different people sa issue mo na to. Parang mali eh. Imbes na i-address mo yung issue, nagtadrag ka ng mga ibang tao. Tulad ng pagdadrag mo ngayon kay Risa Hontiveros. Ito pa ang masaklap, isa kang abogado, pero ikaw ay nagpe-fake news. Anong sabi mo kay Risa Hontiveros? Kung di pa nagnakaw sa PhilHealth, di pa aayos ang muka. Alam naman natin na maganda si Risa Hontiveros, bata pa. Bata pa itong si Risa Hontiveros, maganda na siya. Kaya hindi totoo na kailangan niyang magpaayos ng muka. And another thing, yung issue ni Senator Risa Hontiveros sa PhilHealth ay isang fake news. Ang tagal na pong na-debunk yan at na-check na yan ng Vera Files, ni Ed Lingao, ng Channel 5 at ng maraming vloggers. Na fact-check na po yan. Yung issue na yan ay nangyari noong 2013. 1.76 billion yung disallowed bonuses and allowances sa PhilHealth. Pero pumasok si Risa Hontiveros sa PhilHealth noong 2014. So, hindi kasali si Risa Hontiveros dyan. At na-fact check na yan ng maraming beses. Kaya yung ganitong mga statement, it's so disappointing. Nakaka-disappoint that this kind of statement would come from a lawyer. Isang sikat na abogado, dating commissioner, tapos magpapakalat ng fake news. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napakinggan na ho natin ang debunk o reaction ni Miss Yay. O kung sino ho ang nakakaalam sa bago niyang Facebook page, paki-comment naman para masundan ko po ito. Kasi madalas ko na lang nakikita ito sa ibang creator. Kasi ang Miss Yay kasi hindi ko na makita talaga mga ka-action sa Facebook page. Kaya paki-comment kung sino ba ang nakasubaybay nito sa bago niyang page. Baka nag-iba ang pangalan, 'di ba? Kaya sinishare ko ho ito sa inyo, itong mga magagaling na mga creator na lumalaban ng patas at lumalaban ng tama para nang sa ganun masuportahan nyo din po dahil deserve po nila ang magkaroon ng maraming followers or subscriber dahil sa kanilang husay at galing sa pagbibigay ng reaction. So,
Diyan kasi, sa usapin ng controversial na PhilHealth na yan, marami talaga ang ilan sa mga creator ng mga DDS na hanggang ngayon, hindi pa talaga nakapag-move on. Totoo po ang sinasabi ni Madam, no? Napak-check na po yan. Malinis po ang pangalan ni Senadora Risa Hontiveros sa controversial na yan. Mismo ako, inalam ko din ang katotohanan. Ilang beses ko na yan na-upload dito sa YouTube natin. Di ba? Kasi mismo ang opisyal ng PhilHealth nagsalita na rin. Di ba? Oo, malinis ang pangalan ni Senadora Risa Hontiveros. Pero ngayon, may ilan pa talaga sa mga creator na binubuhay ang issue na yan. Alam naman po natin na posibilidad or may posible na tumakbo ito si Senadora Risa Hontiveros sa pagka presidente or vice president. Kaya ito na ho siguro ang pinapakalat ng ilan sa mga creator ng mga DDS. Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.